lalong naging malubha ang kalagayan ni Bongbong na kuyari. Ito, pag-usapan, papakita ko sa inyo. Binalita mismo ng mainstream media. Sa research, mula sa 57% noong Setyembre, bumaba sa 48% ang trust rating ng Pangulo nitong December 2020. Grabe, no? From 57%, bumaba ng 48%. 9 yan. In just 1 month, bumaba ng 9% ang trust rating ni Bongbong Marcos. Walang yak, Bongbong Marcos. Malala na yung kalagayan mo. Malala na ang kalagayan ng Pilipinas. Lalo ka pang lumalala. Talagang mamamatay to si Bongbong Marcos, ha? Magkakasakit ka. Isipin mo may impeachment ka na. Hindi ko alam, meron pa raw kumakalat na video. Meron pang hindi ko sinasabing tama 'yun eh. Nakikita nyo naman siguro, 'di ba? Nakapost sa social media. May kumakalat pa na may cancer na daw. Di umano. Kailangan kung totoo 'yun, dapat malaman ng publiko 'yun. Kailangan malaman niya ng i-declare nila 'yan. So hindi natin alam kung totoo 'yan pero yung kumakalat. Pero sa ganitong sitwasyon, dumadaos-dos na siya. 9% ang baka mamaya wala nang maniwala kay Alam mo, minamaliit nila tong yung trust rating. Sabi niya, magpa-drug test siya. Why should I? Di ba? Yun ang sabi niya. Anong kinalaman ng hair follicle test sa trust? Tanga talaga, no? Napaka-importante nun. Kasi kung walang tao, walang tiwala ang taong bayan sa'yo, yung nililid mo na grupo, yung nililid mo na bansa, walang tiwala sa'yo, you cannot lead effectively. Kayo na lang, halimbawa, yung maliit na lang, kayo, yung manager nyo wala kayong tiwala dahil addict. You think he can lead? Hindi. Alam nila, hindi nga sasama sa'yo yan eh. Unless addict din. Addict lang talaga sasama sa'yo. Pero yung iba, iiwasan ka niyan. Ganyan din dito. Hindi hinaharap ni Bongbong Marcos. Ipinagtatanggol pa nila Claire. Ipinagtatanggol pa ng mga politician. Yan, dadaus-dos. Dadaus-dos yan. And alam mo problema dyan? Walang investor. Kita nyo, bagsak ang negosyo. Ang dolyar, umaakyat. May epekto po sa atin yan eh. 5. Bumaba rin ang performance rating o nasisiyahan sa pagganap niya sa kanyang tungkulin mula 54% sa 51%. Mula 54, naging 51, di ba? Yung tiwala, nawala na. Yung satisfaction, buti nga may 51 ka pa eh. Sino nasasatisfy sa ginagawa ni Bongbong Marcos? Ako ka, sa tingin ko, doktor pa ito eh. Dinoktor pa ito. I don't think may satisfaction rating to ng more than 20%. Matindi ito. Bagya namang tumaas sa 53% nitong Disyembre ang trust rating ni Vice President. Kita mo talagang, alam mo, si BP Sara nakahanda na. Handa na. And nakikita natin, it's not only BP Sarang ready. Even the support. Kita naman natin the support group. Yun nga lang, walang pera si Sara eh. Naman natin yung ibang politiko, mukhang pera din, no? Pero nakikita yan ng mga politiko kahit yung mga politikong mukhang pera. That Sara is ready to lead. Kasi bakit? Yung tiwala ng taong bayan nandyan. Mula sa 51% noong Setyembre, habang mula sa 49%, tumaas sa 54% ang performance rating ni Duterte. Pataas ng pataas di ba? Despite na kung ano-ano binabato sa kanya. Despite na wala nang halos balita sa kanya kung hindi negatibo, di ba? Halos wala ka nang malaman kung may ginagawa ba si BP Sara. Bakit? Wala namang binabalita, puro masasama binabalita sa kanya. Ganyan pa rin. That's how bad si Bongbong Marcos. Isinagawa ang survey noong December 16 hanggang 20, 2025 sa 1,200 respondents, edad 18 pataas. Meron itong margin of error na plus minus 3%.